Buwagin ang pork! Buwagin ang pork! Buwagin ang pork! Ikulong ang magnanakaw! Ikulong ang magnanakaw! Ikulong ang magnanakaw! Pork barrel is good. Sagad gagamitin, tama. Okay? Kasi maraming nangangailangan ng tulong. Lalo-lalo na yung mga indigent. So yung mga indigent. Kaya kung halimbawa, kung gagamitin yung pork barrel na yan, dun sa mas nakakarami at mas maraming nakakatulong, so be it, okay yun. But then kung corruption ang mangyayari at walang transparency, yun lang naman nagkakaroon ng problema eh. Kasi kung mayroong transparency yan, at proper liquidation, I guess hindi naman magkakaroon ng problema. Makapakita sa tao na ito yung nagastos, dito na sa, let's say, ito yung nangangailangan, let's say, itong barangay na to, so dito napunta, or let's say, ano pa yung mga iba pang pangangailangan ng mga mahihirap na pwedeng tugunan ng gobyerno through pork barrel. So kung halimbawa, kung maganda yung objective nila at yung kukuhanin sa pork barrel, for me, dapat meron nun. Dapat i-reformat. Magkaroon ng reformat. Tapos, bago magkaroon ng reformat na gano'n, dapat magkaroon ng budget planning. Saan mo gagamitin yung pork barrel na yan? Kasi kung meron tayong budget planning na ginagawa, at doon gagamitin yon, at doon kukunin sa pork barrel na yon, ma-justify yan eh. Through that budget planning. Makikita doon kung saan pupunta. So, may objective, may mission and vision na gagawin. So, yun. Emergency fund yun. Ba't nga pala pinapa-abolish nila? Tungkol sa pork barrel. Pa-funds nga yun para sa calamity ba? Tama? Emergency fund. Okay po. Kaso, siyempre pag walang calamity, hindi nagagalaw. Saan? Diba? Saan napupunta? Ano po, sa tingin niyo po, reforma? Para at least may magagamit pa rin. So, para po sa inyo kuya, paano gagawin, anong way na pwedeng gawin ni Pinoy kapag ni-reformat po yung pork barrel? Yung format, pamigay niya sa bawat pamilya, di ba? Kasi para wala na squatter, wala nang nagbabasura, wala nang... Parang pinaglalaban ng iba, kaya ayaw pa pinapabolish yung pork barrel. Kasi ang main na trabaho ata ng mga congressist or senators is lawmaking body sila. So that gumawa sila ng batas, hindi sila dapat na nag-aalat ng pera doon. Parang trabaho ata, I don't know kung anong department siya. Basta ang alam kong main na job description ng mga senators or congressmen is magpasa ng batas or ng law. Kasi parang ang nangyayari, hindi nila nagagawa yung trabaho nila. Tapos parang ayun nga, yung corruption, nagagamit nila sa ibang bagay yung pork barrel. Kaya ito siguro yung stand nila. Dahil hindi ko siya alam, so para sa akin, mas safer kung sabihin ko performance. Kasi may mga kilala din naman ako na iba, hindi naman, para sa akin, hindi naman lahat ng congressman, tingin ko hindi naman nila ginamit sa masama yung pork barrel. Siguro may iba din na nagamit nila, yung iba hindi naman talaga nagamit. So yun nga, reformat, tapos mabantayan sila mabuti sa ginagawa. Isang paraan na naman ng korupsyon kung saan sa panig ng kaguruan ay sangayon kami na i-abolish na yung pork barrel. So nga lang, hindi pa rin tinanggal, totaling tinanggal ng pamahalaan. So nga, i-re-channel ito sa mga iba't ibang uri ng serbisyo, mas matutukunan sana yung mga pangailangan ng ating kababayan, lalong-lalo sa edukasyon, na alam natin kulang na kulang yung mga facilities, kagamitan, mga upuan, textbook, at mga guro. Ngayon, kung i-re-channel na yung pork barrel at gamitin sa tamang paraan, mas maganda sana yung kalidad na edukasyon na maibubunga o kaya yung may tutulong ng pondo para sa gobyerno. Mas maganda kung i-channel na lang ito sa mga iba't ibang uri ng serbisyo ng gobyerno. Katulad ng sa pabahay, sa kalusugan, sa ospital. So, mas gusto po na i-reformat po siya? I-channel lang i-channel po, okay po. Sabihin, hindi siya yung ibabago yung panggagamitan, hindi katulad ng sinasabi nila ngayon na dadaan mismo sa kami ng Pangulo, saka ibibigay din sa mga sa Senado, sa Congressman, na kung saan din naman natin alam kung saan ulit mapupunta, baka mamaya sa ano lang din, sa mga bogus na foundation na may bibigay, katulad ng
China Polis. Kaya useless lang din kung hindi nila i-rechannel. Tulad din ng pinapanawagan namin ngayon, tuluyan ng ibas mura yung pork barrel. Kasi sa amin, sa hanay ng sektor ng mga kaguruan, walang pondong ibinibigay ang gobyerno, partikular dun sa mga kakulangan ng upuan, kakulangan ng mga textbook, kakulangan ng teachers. Ilang taon na yung hinihingi namin na dagdag dun sa mga kakulangan iyon. At para po sa amin, i-rechannel yung pork barrel nito doon sa makabuluhang serbisyong Manila. Dapat ano na siya, i-abolish na siya. Tapos yung, kasi ano yun, iba yung product sa pork barrel. Opo. So yung sinasabi kasi ng Pinoy, parang i-abolish nila. Pero in principle, parang ano lang yun eh, sinasabi na maglagay lang ng proper na system para kung paano siya gagamitin. Pero in essence, meron pa rin siya hanggat hindi nababago, di ba, yung structures. Meron pa rin mataas na tendency of misuse ng funds. So yung hinihingi is yung transparency at saka wag sa discretion ng mga congressmen or senators kung paggamit ng funds. Abolish na lang. Tanggalin na po talaga. Tapos kung hindi man siya ma-abolish kasi kailangan pa rin yung taxes for the people, diba? Yung transparency dun sa, hindi sa discretion nga ng congressman para maging transparent ko paano siya gagamitin. Kasi yung nangyayari ngayon parang nasa prerogative ng congressman kasi so walang proper control ng disbursement of funds. Siyempre, katulad ng lansa-lansakan ng mga mamamayang Pilipino, ay ang pagtingin namin sa pork barrel ay isang instrumento yan ng political patronage, no? Patronage politics, imbis na isang instrumento para mamahagi ng tunay na serbisyong sosyal. No? Pangalawa, siya ay isang malaking at hayag na source ng corruption. Kaya sa tingin namin ay sa National Union of People's Lawyers ay nandito yung usapin ng una yung accountability, tapos yung public policy sa public trust, and then yung pagbigay ng basic social services without anything in return. Kasi ginagamit siya eh. Ayun, ang paninindigan namin dahil tumatayo kami sa karapatan ng tao ay karapatan ng mamamayan na batikusin yung mga ganyang mga klase ng mga instrumento na lalong nagpapahirap sa ating mamamayan. Definitely abolish totally, unconditionally, kasi by any other name and by any other method, ang suma total niyan ay political patronage pa rin, saka yung source pa rin siya ng corruption. Ililipat lang kung kanino yung mag-aatas eh. Pero pipila pa rin yung mga mababatas kung anong mga proyekto ang gusto nilang ipondohan eh. Kaya sa tingin namin, wala namang masamang bagay na dapat hindi abolish totally. Kasi kung masamang bagay yan, bakit mo sasabihin na i-reforma? May maiiwan pa rin masama. Kaya sa tingin namin sa NUPL, total abolition ang conditional.